Matahapang lang siya sa mga mahihirap na kanyang pinapatsugi, pero wala siyang magawa kapag tungkol sa China. Siya ay isang number one inutil, di ba? Inamin naman niya, sabi niya, di ba? Pagdating sa China, inutil ako. Sinabi niya yan guys. Meron siyang video na sinasabi niya yan, na pagdating daw sa China, inutil daw siya, no? So, okay, so tuloy na natin yung topic natin, ha. So, kamakailang inihain na kaso na sa ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez at iba pang mga leader ng Kongreso ay walang iba kundi isang political stunt na pinaplano ng mga individual na may malalim na kaugnayan sa axis ng China, Gloria Duterte. Bawat isa ay may sariling agenda. So, ang una mga kaibigan, sa unahan ng effort na ito na si Raul Lambino mga kaibigan na isang abogado at dating tagapagsalita ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. So isa po si Raul Lambino sa nagdemanda no, kay Speaker Martin, kina Manix Dalife at saka kay Ako Bicol Saldico, no? So isa po itong si Raul Lambino. So si Raul Lambino mga kaibigan, dating tagapagsalita ni Gloria Macapagal Arroyo at Executive Director ng Association for Philippine-China Understanding, APCU, isang lokal na organisasyon na pinopondohan ng China. So kitang-kita niyo na, ang kanyang pakikialam ay nagdudulot ng seryosong alalahanin tungkol sa panlabas na impluwensya sa likod ng kaso na ito. Lalo na't matibay ang posisyon ng Kongreso sa pagtatanggol ng soberenya ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang matigas na posisyon ng ating Kongreso, mga kaibigan, ay naging dahilan para madismaya ang China. Kaya ngayon mga kaibigan ay talagang binabanata nila ng gusto si Speaker Martin Romualdez at gusto nilang si Speaker Martin Romualdez ay ibagsak. Kasi nga mga kaibigan, yung ginagawa po ng ating Speaker ngayon, ang kanya pong pagsusuporta sa mga ahensya ng gobyerno na lumalaban dito sa ginagawang pambubuli ng China, katulad na lang ng Philippine Coast Guard. Guys, di ba nakita nyo? Pinalakihan po ang pondo ng mga ahensyang ito. At yan po ay effort ng ating Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez. Kaya galit na galit po ngayon ang China kay Speaker Martin Romualdez. At lalong nagpakagalit sa kanila mga kaibigan ay itong pag-impeach kay Lucreng. Kasi si Lucreng mga kaibigan ang kanilang Manchurian candidate. At yan po ang ilalagay nila sa 2028. Yan po ang gusto nilang i-install dito sa Pilipinas na maging Pangulo si Lucreng. Nang sa ganun, ang kanilang agenda, ang kanilang interest sa West Philippine Sea, ang kanilang interest sa Taiwan, ang kanilang interest dito sa Pilipinas ay magtuloy-tuloy at walang makakahadlang. Subalit, dahil po sa malakas ang liderato ng ating Speaker of the House, Martin Romualdez, kaya hindi po nila kinakaya. Kaya ito nga mga kaibigan ang gagawin nila at ang ginagawa nila ay dinimanda po nila si Speaker Martin Romualdez ng gawa-gawang kaso. So mga kaibigan, etong mga ito mga kaibigan, itong mga nagdemanda na ito ay buo ang loob nila kasi mga kaibigan, ang ombudsman po ngayon ay appointed pa po yan ni Duterte, no? So pero ito lang ang masasabi ko mga kaibigan, although appointed pa ni Duterte ang ombudsman ngayon mga kaibigan, at kung sakali man mga kaibigan napaboran nga etong mga nagdemanda kay Speaker Martin para papaboran para kay Sara Duterte mga kaibigan, no? Para talagang ang impeachment, itong pag-i-impeach kay Sara Duterte ay maantala or talagang kumbaga magantihan nila si Speaker Martin, mga kaibigan. Kung mangyari man na i-convict ng ombudsman itong si Speaker Martin as guilty, guys, meron pa naman pong higher court at pwede pa pong mag-apila si Speaker Martin at doon mapapatunayan na ang mga kasong ito ay walang mga basihan. Kasi hindi po natin alam, baka mamaya matalo si Speaker Martin sa ombudsman kasi nga ang ombudsman po ngayon ay appointed pa ni Duterte. Diba? Ganyan naman sila mga kaibigan eh. Ginagamit nila yung kanilang mga koneksyon, 'di ba? Ginagamit po nila 'yan para isulong po ang kanilang mga interest, 'di ba? So, eto pa po mga kaibigan, sino pa? Etong si Jimmy Bondoc. Etong si Jimmy Bondoc, isa rin ito mga kaibigan sa nagsampa ng kaso. So, itong si Jimmy Bondoc mga kaibigan ay dating opisyal ng PAGCOR sa ilalim ni Duterte, no? Sa ilalim ng Duterte administration at isa ring kandidato sa Senado. So, ginagamit ni Jimmy Bondoc etong issue na ito mga kaibigan
para isulong ang kanyang candidacy para sa panlilin lang sa taong bayan na sabihin na siya ay for accountability. Gayong kitang-kita niyo naman mga kaibigan, di ba, na wala silang sinabi patungkol sa pambubudol ni Lucrin at sa pagwawaldas ni Lucrin sa kanyang 612 confidential funds. Eto mga kaibigan, wala silang pakialam sa ginawa ni Lucrin, no, na pagwaldas sa pera ng bayan. Pero dito sa sinasabi nilang mga insertion, halata naman mga kababayan na gawa-gawa lang nila. Pero dito, meron silang pake. Sino pa mga kababayan, no? Bukod kay Lambino, mga kaibigan, no? Jimmy Bondoc at kay Jimmy Bondoc, bukod dyan mga kaibigan, sino pa ba? So si Jimmy Bondoc po ay dating opisyal, no, ng PAGCOR sa ilalim ng Duterte administration at isang kandidato. Ang kanyang pakikilahok ay isang malinaw na indikasyon na ang legal na maniobra na ito ay walang iba kundi isang political stunt mga kaibigan, no, na naglalayong itaas ang kanyang kandidatura. Siya at si Lambino ay parehong naghahangad ng mga upuan sa Senado sa ilalim ng kampo ni Duterte. So wag na natin silang bigyan mga kaibigan ng pag-asa. At tapos mga kaibigan, itong si dating Speaker Pantaleon Alvarez, isang matapat na tagasunod ni Duterte na may mahalagang papel sa gawa-gawang kontrobersya na ito, no? So yan po mga kaibigan, no? Ito po ay ginagawa po nila upang i-divert po ang issue, ang tunay na issue ng impeachment, no? Kasi ang tunay na issue po dito mga kaibigan ay malversation of public funds, bribery, yung threat na ginawa ni Lucrin sa ating Pangulo, yung ginawa po ni Lucrin mga kaibigan na gawa-gawa po ng mga gawa-gawang mga resibo at marami pang iba. So ito po ang tunay na issue at dinadivert po nila ang tunay na issue. Kaya po sila naghain ng demanda kay Speaker Martin Romualdez, no? So mga kaibigan, tama ka, FPJ ang probinsyano, no? Mabubuksan ang SALN ni Inday Lustay at mabubuksan din po ang mga bank accounts ni Inday Lustay at makikita na natin dito mga kababayan na kung totoo ba ang sinasabi ni Trillanes na may naghuhulog daw doon, no, sa mga bank accounts ni Inday Lustay, may naghuhulog daw na mga drug lords. So makikita na natin dito kasi malilift na po yung bank secrecy law sa mga bank accounts ni Inday Lustay. So makikita na po natin kung totoo ba ang sinasabi ni Trillanes, di ba? Yan po mga kaibigan ang katotohanan. Di ba? Yan. So, mga kaibigan, OMG, OMG. OMG, OMG, OMG. You said COA. OMG, OMG, mga kaibigan. OMG. So guys, natapos na yata yung kay Lucrin, no, yung kanyang February 11 na ngayon eh. So natapos na yung duration, no, yung time na binigyan si Lucrin ng panahon para sumagot doon sa kanyang mga disallowance. So tingnan po natin kasi diba ang sabi po ni Inday Lustay, COA, ganito po yung sabi ni Inday Lustay, COA will take care of it. So tingnan po natin yung report ng COA. Dali tingnan natin yung report ng COA. Ano na ba nangyari? Kasi alam ko tapos na yung duration ni Inday Lustay. OMG! Ito 6 hours ago. OMG! 6 hours ago to. Makinig kayo guys, makinig kayo House panel urge to prove. Oh my God. OMG! Oh my God! My God! So, yung urge po ng House, no, on Tuesday, ang Blue Ribbon Committee para imbestigahan ang findings ng Commission on Audit, mga kaibigan, 12.3 billion
unsettled financial transactions at the Department of Education during Vice President Sara Duterte's tenure as Secretary. Oh my goodness! 12.3 billion. Ito mga kaibigan, yung na-audit ng COA findings on 12.3 billion, mga kaibigan, in alleged unsettled financial transaction at the Department of Education during Vice President Sara Duterte's tenure. Mga kaibigan, February 11, di ba ngayon? O yan, February 11, 2024. So mga kaibigan, ito po COA findings. My God! Ang laki nito, 12.3 billion. My God! So ito mga kaibigan ha, in news release, House Assistant Majority Leader and Zambales 1st District Representative J. Kung Hoon said the COA's findings would strengthen the impeachment case against Duterte. Grabe mga kaibigan. So kita nyo ha, may bagong finding ang COA. COA's findings mga kaibigan. Pinapaimbestigahan ngayon itong 12.3 billion. 12.3 billion pinapaimbestigahan mga kaibigan. Kita mo yan? So magagamit ito mga kaibigan, lalong malakas ang tsansa na talagang i-convict si Lucrin. Kasi kita nyo guys audit ito audit ito ng Commission on Audit COA findings 12.3 billion. Ito mga kaibigan, pinapaimbestigahan. COA findings ito. Diba? Oh. So in a news release, House Assistant Majority Leader in Zambales 1st District Representative J. Kung Hoon said the COA's finding would strengthen the impeachment case against Duterte. Kasi mga kaibigan, sabi ko diba sa inyo, meron po siyang duration, no? Binigyan po siya ng panahon para sagutin, no, yung mga disallowances, sagutin yung COA. At eto na yung mga kababayan, no? February 11 na tayo ngayon Ang pagkakaalam ko, lumampas na, no? Ito na yung kumbaga, limit, no? Kailangan talagang nakasubmit na sila tong opisina ni Lustay, no? Inday Lustay. Kailangan talagang nakasubmit na sila ng kanilang sagot. At ito mga kababayan, no? Bago ito. Bagong ano to mga kaibigan? Bagong findings ng COA to. Hindi ito luma, So, Kung Hoon, mga kaibigan, no? Pertaining to COA's report that flagged DepEd's alleged failure to resolve notices of suspension, disallowance, and charge, which grew from 11.4 billion, mga kaibigan, no? 11.4 billion unang-una noong 2022 at 12.3 billion nung natapos ang tenure ang administrasyon ni Duterte, Sara, sa DepEd. Tingnan nyo noong una 11.4 billion 2022 to. Pagkatapos mga kaibigan pagkatapos mga guys, nung patapos na siya sa DepEd, nung malapit na siya lumaya sa DepEd, magkano? 12.3 billion. The red flags keep filing up. Akoy mga kababayan, akoy guys, the red flags keep piling up. Akoy! Ibig po sabihin nito mga kababayan, yung mga red flags ni Duterte, yung mga red flags ni Sara. Si Sara po mga red flags po ni Sara sa DepEd at saka sa pagiging vice presidente ay piling up. Lumalaki, dumadagdag yung mga red flag niya. Ang dami na po niyang red flags, mga kaibigan. Kaya ito po, mga kaibigan, ito po talaga ay makakasama, no? Makakapagpatatag ng pag-convict dito kay Lucrin. Kasi kitang-kita ng sambayan ng Pilipino na si Lucrin ay maraming mga katiwalian na ginawa at dapat na talaga siyang makonvict. No? So ano pa mga guys? Sabi pa dito, the red flags keep piling up. First, makinig kayo. Nung una daw, it was 125 million in confidential funds spent in just 11 days at the office of the Vice President. Now, ngayon, COA has flagged over 12 billion. Ang laki, 12 billion, mga kaibigan. Ang laki,
12 billion mga kaibigan. No? Ang laki, grabe. 12 billion in unresolved transaction at DepEd under Duterte's leadership. This is not just an oversight. It's a pattern of seemingly financial mismanagement, Kung Hoon said. Grabe mga kaibigan. Grabe ang pagnanakaw. Sobra ang pagnanakaw. Grabe, no? So ano pa? The House Committee on Good Government and Public Accountability, which is the lower chamber version of the Blue Ribbon Panel, has obviously investigated the OBP's use of confidential funds, which included 125 million in spending within 11-day period in December. The panel also examined DepEd's 112.5 million confidential funds, where the Philippine Statistics Authority found discrepancies in listed recipients' birth records. My God! Puro mga gawa-gawa na mga acknowledgement receipts. Grabe mga kababayan, no? So, ito pa. These inquiries contributed to the impeachment complaints against Duterte. On Feb 5, the House impeached Duterte, making her the first Philippine Vice President to face such proceedings. Kung Hoon said the Senate acting an impeachment court may subpoena Duterte's financial records for further scrutiny. Kita niyo mga kaibigan. Ang dami nag-iyakan dito shoots. Ano pa? Ang sabi pa dito? The COA report is just the tip of the iceberg. My God! The COA report is just the tip of the iceberg. We need to follow the money. If the Vice President has nothing to hide, she should have no problem opening her financial records for scrutiny. He also urged the Senate Impeachment Court to ensure full transparency in proceedings. This COA report is damning. It exposes large-scale financial mismanagement in an agency with the largest budget in government. BP Sara must explain these findings, and the Senate must ensure accountability at the highest levels. Oh, grabe mga kaibigan, hindi lang pala 125 million confidential funds. Ano yun? 12.3 billion. Oh, pinlag ng COA, mga kaibigan. No? Pinlag ng COA. 12.3 billion. Aro! Mahihirapan dito si Lucrin. Ang dami umiiyak dito. Ang dami nag-iiyakan ng mga dito sheets. Nag-iiyakan ng mga dito sheets. Guys, paano ito sasagutin ni Lucrin? Ang laki oh. Na-flag ng COA. Bago ito 12.3 billion mga kababayan. 12.3 billion na-flag ng COA. Bago. Oh, paano na yan? Paano na yan mga kaibigan? Na-flag ng COA 12.3 billion. Paano sasagutin ni Lucrin ito? Di ba sabi ni Lucrin, madalas niya sinabi, ay sa COA lang kami sasagot. Ay sa COA, ay ito na, sagot ng COA. Oh. Na-flag ng COA 12.3 billion. Oh! Ang laki guys. Sobrang laki. Paano na yan? Galit na galit sa mga didishits. Galit na galit na yung mga didishits sa akin. Alam niyo mga didishits, inaantok na ako. 10:49 na pala, no? So magpapaalam na ako, no? Maraming pong salamat sa mga nanood, mga pro-PBBM, mga Marcos loyalists, at saka maraming salamat na rin sa inyo mga didishits, no? So tulungan niyo ang inyong Lucrin kung paano sasagutin ni Lucrin itong lumabas na to na na-flag ng COA, no? COA findings 12.3 billion. Oh, laki, no? Anong sabi dito? The red flags keep filing up
lalo daw dumadami ang red flags ni Lucreng sa COA findings. So, paano ngayon masasagot ni Lucreng yan? Kaya, ang kanyang mga kaalyado, walang ginagawa ngayon kundi i-divert ang issue. Kasuhan si Speaker Martin. Kasuhan si ganito. O, maglabas tayo ng siraan natin si PBBM. O, eto, ganyan ang nangyari. Siraan natin. I-divert natin ang issue. Kasi nga, kitang-kita yung tunay na issue ni Lucreng, kung paano siya nagwaldas ng pera ng bayan. Diba? Good night mga kaibigan. Tulungan nyo na lang inyong Lucreng para siya ay makapagsalita at masabi niya kung ano nangyari sa kanyang mga kaperahan na flag na naman ng COA, diba? Maraming salamat, bye-bye! Follow me, Admin Rich Komentarista, sa aking YouTube channel, Admin Rich, at sa aking Facebook channel, Admin Rich. Bye! Ingat! Salamat po! God bless!